So shoutout sa kaibigan nating si Jenner Asibuke. Maraming salamat sa suporta sir. Ride safe always. Ayun. Nako. Nabangga. Yan. Good day guys. Noong hindi pa tayo nakakabili ng XRM at nagbabalak pa lang tayong kumuha ng motor, meron akong dalawang motor sana na pinagpipilian. Itong XRM natin at yung isa ay Smash na 125. Para kasing tingin ko lang para pareho silang maganda at komportabling gamitin. Hindi pa tayo nakakasubok mag-drive ng Smash. Sakto naman. Merong Smash si Bossing at hihiramin natin sa kanya para masubukan na rin natin kung kumusta bang gamitin ang Smash. Kasi parang may napansin ako doon guys na maganda doon sa motor na yon, na kung i-compare ko dito sa ating XRM 125, parang isa yun sa magandang parts na nandun sa motor na yon. So sana nandun yung motor, sana mahiram natin para maipakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi natin kanina guys, na hihiramin natin kay Bossing. Ito ay Smash 125. So hindi ito yung FI, naka-carb type pa rin ito guys. At ang kanyang panel screen ay hindi siya digital. Maganda ito guys, no? Kung mapapansin nyo, meron siyang gear indicator. Yan, no? Yan. Wow. Isa rin sa kinagandahan ng ganitong motor guys, no? Yung meron siyang gear indicator, kasi kahit papano nakikita mo yung cambio kung nasan ka na. Hindi ka malilito. At maganda yung position ng kanyang side mirror, oh. Malaki at medyo mataas. Ang isa lang sa mapapansin mo talaga dito, yung kanyang manubela, kasi ang iksi. Yan, no? Compare dun sa XRM natin na medyo malapad ng konti dito, at yung upuan nun ay parang medyo mataas kumpara dito na medyo mababa yung kanyang upuan, at ang kanyang manubela ay medyo mataas ng konti kung ikukumpara ko dun sa XRM. Kaya kung malayo yung biyahe mo dito, parang masarap siyang gamitin. Kasi unang-una na yung sinasabi kong pagkakaiba nila, yung isang magandang pinagkaiba nito doon sa XRM 125, ang kanyang upuan guys. Ang lambot, ang dali niyang i-maniobra. Kasi maliit yung kanyang space ng kanyang manubela, kaya parang hindi ka mahihirapang gamitin siya sa mga traffic. Siguro kung ito yung gagamitin mo sa long rides at ikukumpara mo siya doon sa ating XRM 125 na alam nating medyo matigas yung upuan, siguro hindi mananakit yung puwet mo dito. Kasi yung XRM medyo matigas yung upuan, eh. So hindi ko alam yung ibang mga features o kung anong mga sukat ng kanyang manubela, kung gaano siya kalapad at kung gaano siya kahaba, kasi first time ko makapag-drive ng Smash. Ito yung unang pagkakataon na nakapag-drive ako nito. Ayun, no? Ayos.
Malakas din siya katulad ng XRM. Yan. Hindi ko alam guys kung kumusta ba yung gas consumption ng ganitong Smash. Kasi yung ang XRM natin ay umaabot yun minsan sumusobra pa sa 66 kilometers per liter. Ito hindi ko lang alam kung hanggang ilang kilometro yung kaya niyang takbuhin sa kanyang 1 litro. Pero ayos, ang gaan niya palang gamitin. Nasa 2 taon na siguro ito sa kay bossing. Pero yung tinakbo pa lang niya guys, ayan o, 2,000 plus kilometers pa lang. So kasi yung gamit lang nito ay dito lang talaga sa city. Kapag ka sineservice lang niya, kung may pupuntahan siya, minsan ito yung ginagamit. Pero mas marami yung tambay nito kumpara sa paggagamit, kaya ganito lang yung tinakbo niya sa loob ng halos 2 taon na siguro to, kung hindi ako nagkakamali. May mga napapanood sa YouTube na yung kanilang inire-review ay yung itong Smash. Hindi ko lang matandaan kung ilan yung kanyang gas consumption per liter. Pero nung napanood ko ito kay Boss Red, kay Red Motovlog, nakita ko yung kanyang yung lakas ng motor na to. Ang bilis niya. Papatakbo niya ng mahigit 100. Papansin mo talaga na ang gaan niyang gamitin at parang ang gaan niyang tumakbo. Dito tayo sa medyo maluwag na daan. Ang lakas din ng kanyang arangkada. Parang XRM din. Yun nga lang yung pagkakaiba lang talaga nila, kasi parang ang sexy mo dito umupo. Ayun, dito tayo sa may boulevard. Grabe, ang bilis. Ang bilis din ng kanyang hatak eh, no? Ito yung kakaibang napapansin natin dito sa Smash guys, kasi ang lambot ng kanyang upuan, oh. Ang sarap upuan. Kung pang daily drive, no, yung pang araw-araw mong gamit ito, magandang gamitin to pang araw-araw, kahit na pang long rides. Hindi nakakangalay, parang hindi sobrang buka ng yung kamay, parang nakaganyan, ganito ka lang, oh. Ang smooth tumakbo. Yung kahit dumadaan ka sa mga malulubak na part, kasi sa sobrang lambot ng kanyang upuan. Uy, muntik na si kuya, oh. Sobrang lambot ng upuan ng Smash. Ang sarap gamitin. Sabagay ito ay 125cc, kaya kung pag-uusapan yung kanilang lakas
compare sa XRM, hindi sila nagkakalayo kasi pareho namang 125cc. Yun ang tingin ko, guys. Balik na tayo, guys. Ibabalik na natin to kay bossing. So sinubukan lang natin ang kung gaano nga ba kaganda at kung ano ba yung pakaramdam ng nagda-drive ng Smash. Ayun, traffic. Ayun, nako, nabangga. Parang mas lala akong naiinganyo na maglagay ng gear indicator dun sa ating XRM. Kasi yung ganitong merong gear indicator ay parang hindi nakakalito. At yung bang hindi ka cambio ng cambio kasi nakalimutan mo kung anong gear ka na. Oop. Ang sarap gamitin ng Smash. Ang gaan. Tingin ko lang, guys, no, siguradong matipid din ito. Kasi ano pa to hindi pa, kahit hindi pa ito FI, kahit ito ay carb pa rin, pero alam naman nating matipid yung carb. Kahit na mas matipid yung FI, pero matipid naman yung carb. Ngayon ay pabalik na tayo kay bossing. Maraming salamat sa kanyang pagpahiram ng kanyang motor. Maraming salamat, guys, sa inyong patuloy na panonood at inyong suporta. Pansamantala hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat. Ride safe always. This is Nel Ride Moto. Thank you.